Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang mga alagad ni Jesus Nazareno, ang ating hari. Ating ipinagdiriwang ang kanyang dakilang kapistahan bilang hari ng sanlibutan. At tayo'y natitipon taon-taon, lalo na ang ating mga hijos del Nazareno, upang sariwain ang ating pagsunod, pagtatalaga, at pagbibigay ng sarili sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, na unang sumunod, na unang nagbigay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya hilingin natin na tunay siyang maghari sa ating buhay, maghari siya sa ating samahan, maghari siya sa ating pamilya, maghari siya sa ating bayan, upang tunay na kapayapaan, pag-ibig, katotohanan at katarungan ang manahan sa atin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
nais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, nilo mong pag-isay ng tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos
at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon nagarina, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo sa diyang banal at matatag. Ang sambahang iyong templo. Panginoon, nagarina, Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay,
at ang hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesu-Kristo ang kapurian at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap. Makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon niya. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban na sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinipon tayo ng Diyos.
mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa linggong ito, gaya ng binanggit ko kanina, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Jesus Nazareno bilang hari ng sanlibutan. Ito ang huling linggo sa kalendaryo ng simbahan sapagkat ipinapaalala sa atin sa dulo ng panahon ang ating haharapin, ang ating hari. Kaya nga't nagpupugay tayo sa Kanya. Ipinapahayag natin sa buong mundo ang walang ibang hari sa ating buhay kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya sa buong mundo ngayon, ang sigaw ay Viva Kristong Hari. Kaya tayo sinasabi nating Viva, ibig sabihin ay mabuhay. Hindi yung mabuhay lang ng pagbati, kung hindi ito'y isang dasal. Mabuhay siya sa atin. Mabuhay siya sa piling natin. Mabuhay siyang tunay sa atin. Kaya pag sumisigaw tayo ng Viva, ang ibig sabihin nun, nagdadasal tayo, mabuhay si Jesus Nazareno ang ating hari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating bayan. Kaya iparinig nga natin kay Jesus Nazareno ang ating dasal. Viva Kristong Hari! Viva Jesus Nazareno! Ayan, kaya tatandaan natin yan. Dasal pala yung viva. Hindi yan cheer, no? Na rarara. Kung hindi yan ay isang dasal na siya'y mabuhay sa atin. Hindi na tayo ang masusunod kung hindi siya. Kaya patikim na ho ito ng darating na tema ng piyesta natin, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Madaling sabihing hari si Jesus. Madaling ipagsigaw ang Viva Kristong Hari, Viva Jesus Nazareno. Pero ang tanong, talaga ba siyang nabubuhay sa atin? Talaga bang siya ang nasusunod sa atin? Kaya napakaganda sa dalawang pagbasa natin, narinig natin ang pagbabalik ng hari. Pinakita ni Daniel ang pagbalik ng anak ng tao at ni Juan sa aklat ng pahayag, ang pagbabalik ni Jesus kasama ang alapaap at mga ulap. Talagang kung may visual effects pa yan, umuusok, may kidlat, may kulog, marangyang marangya, maringal na maringal ang pagdating ng hari upang ating maging hukom. Kaya pagharap natin sa Kanya, ipapakita daw lahat ng ginawa natin, lalo na yung mga lihim natin. Tandaan natin yan. Kung dito raw ngayon, may maitatago tayo, may kinukubli tayo, pagharap natin sa hari, para raw pelikula yung buhay mo, ipapalabas niya. Ano kaya ang pakiramdam natin habang pinapalabas ang buhay natin? Baka nakayuko na lang tayo, nakatakip ang muka. Sana, pag pinapalabas na ang buhay natin ng hari, nakangiti tayo, tuwang-tuwa tayo, sapagkat natatandaan niya lahat ng ginawa natin. Pero okay na sana ho yun. Yung unang dalawang pagbasa, yun yung gusto nating hari. Maringal, marangal, makapangyarihan. Pero bakit pagdating sa Ebanghelyo, na iba? Hindi binasa sa simbahan yung tagpo sana na makapangyarihan si Jesus Nazareno. Sanay tayo paghari, dapat maharlika, marangya at maringal. Kaya nga 'di ba, para sa atin, yung mga parang hari, yun yung mga magagaling. Kaya nga ang sakit natin minsan,
pagalingan, pataasan. Yun yung tukso lagi sa atin. Dapat lamangan mo yung isa. Naalala ko tuloy, meron daw mga bata naglausap. Sabi, yung bahay ng lolo ko, ang laki-laki nun. Pag pumasok ka sa umaga, hating gabi ka na makalalabas. Sabi nila, talaga? May humirit doon sa kabila. Wala yan sa bahay ng lolo ko. Sa bahay ng lolo ko, pumasok ka ng Lunes, Sabado ka nalalabas. Aba, talo nga siya. No? Biglang humirit yung isa, ang liliit naman ng bahay ng lolo nyo. Yung lolo, dun sa bahay ng lolo ko, pumasok siya noong 2022. Hanggang ngayon, hindi pa siya lumalabas. Sabi nila, talaga? Ang tindi naman ng bahay ng lolo mo. Ano ba yung bahay ng lolo mo? Believe it. No? Kaya pala hindi pa nakakalabas. No? Pero, ganun tayo minsan. Pagalingan, pataasan, labanan. Pero, bakit ngayon ang binigay sa ating larawan, si Jesus Nazarenong Hari, kaharap si Pilato, si Poncio Pilato, ang gobernador ng Jerusalem. Sa unang tingin, kung hindi natin alam ang buong kwento, aminin natin, sinong mas mukhang hari sa kanilang dalawa? Si Poncio Pilato, matikas, mandirigma, magara, pinalilibutan ng kanyang mga puwersa at mga tagahanga. Samantalang si Jesus Nazareno, alam natin yan, napapanood natin yan sa mga sinakulo, sa mga pelikula. Diba? Anong itsura ni Jesus Nazareno nung kaharap niya si Pilato? Bugbog, sarado na siya, marumi, punit-punit na, halos nahubaran na siya, panay sugat, nag-iisa, mukhang napakahina. Yun ang larawan ng ating hari. Hindi agad-agad yung katulad ng sinabi ni Daniel at Juan na nasa alapaap, napapalibutan ng ulap. Pero isang hari na ang korona niya ay koronang tinik. Isang hari na ang setro niya ay yung pagkakagapos sa kanya. Hindi ba't ganyan ang larawan ng poong Jesus Nazareno? Siguro nga ang suot niya, marangyang-marangya, parang hari, may ginto, pero hindi maikukubli ang kanyang paghihirap, ang kanyang pangungulila, ang kanyang pagdurusa. Ito ang ating hari. Bakit? Upang ipaalala sa atin ang tunay na naghahari. Hindi yung mga katulad ni Poncio Pilato, kung hindi yung katulad ni Jesus Nazareno. Bakit? Ano ba ang ipinakita ni Jesus Nazareno? Isang hari na nanindigan sa katotohanan. Kaya nga nung tinanong siya ni Pilato, ikaw ba'y hari? Sabi ni Jesus, sabi mo, sapagkat ako'y naparito upang magsalita tungkol sa katotohanan. At nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Yun daw ang ibig sabihin. Pag sumisigaw tayong viva, pag sinasabi natin si Kristo ang ating hari, sinasabi natin tayo'y nakikinig at sumusunod sa katotohanan. Yun ang nakakalungkot kay Poncio Pilato. Sayang, sana ang sa kasaysayan ang nagligtas kay Jesus Nazareno. Pero lagi natin siyang inaalala na siya ang nagpapatay. Alam naman niya yung totoo. Diba sabi nga sa Ebanghelyo, hindi siya naniniwalang may kasalanan si Jesus Nazareno. Alam niya, pakanalang yan ng mga kalaban. Alam niya, mga bayaran lang yung mga sumisigaw doon. Alam niya,
malinis at mabuting tao si Jesus Nazareno. Di ba binalaan pa nga siya nung asawa niya? Sabi nung asawa niya, huwag mong isakdal ang taong yan. Alam ni Poncio Pilato ang katotohanan, pero hindi siya nakinig. Hindi siya sumunod. At dahil doon, siya'y hahatulan, hindi bilang isang tunay na hari, kundi isang naging alipin ng kasaysayan. Mga kapatid, ito ang tanong sa atin ngayon. Talaga bang nagahari at sumusunod tayo sa katotohanan? O napapadala tayo, katulad ni Poncio Pilato, nadadala lang tayo at hindi tayo naninindigan sa kabutihan? Si Jesus at si Poncio Pilato, parehong naghugas. Sa pagitan lang ng 24 na oras, pareho silang naghugas. Natatandaan ninyo, nung huling gabi ni Jesus sa lupa, bago maghuling hapunan, naghugas siya. Anong ginawa niya? Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo para sa kanila. Para ipakita na ibinibigay niya ang kanyang sarili, nagpapakumbaba siya, nagpapaubaya siya. Yun yung paghuhugas niya ng paa. Nanindigan siya sa katotohanan na siya ang magliligtas. Kahit mahirap, kahit ibig sabihin nun kamatayan at pagdurusa, hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Si Poncio Pilato naghugas din, di po ba? Pagkatapos niyang hatulan ng kamatayan si Jesus Nazareno, anong ginawa ni Poncio Pilato? Naghugas ng kamay. Bakit siya naghugas ng kamay? Akala niya mapapawalang sala siya. Wala akong kinalaman dito. Ginagawa ko ito para sa inyo. Kasi nga humihiyaw yung mga tao. Tinakot siya ng mga saserdote. Isusumbong ka namin kay Cesar pag hindi mo kami pinagbigyan. Kaya, totoo ba talaga yung sinabi ni Poncio Pilato? Kaya ko to ginagawa para sa inyo. Hindi. Kaya niya yung ginagawa para sa kanyang sarili. Inililigtas niya yung sarili niya. Si Jesus Nazareno, naghugas siya ng paa para iligtas ang lahat. Magkaiba, parehong tono. Naghugas si Jesus para sa inyo, para sa lahat. Naghugas din si Poncio Pilato para daw sa lahat. Pero sa totoo lang, para sa sarili. Tayo kaya mga kapatid, ano talaga ang dahilan ng ating ginagawa? Mga ihos, bakit ba talaga tayo nandito? Para ba talaga sa Kanya? O para lang din sa sarili ko? Naglilingkod ba tayo para talaga sa lahat? Di ba, ngayong panahon na ito, ang daming nagtatalo-talo, nag-aaway, nagmumurahan, nagbabantaan, tapos pagharap sa atin, para ito sa inyo. Ginagawa ko ito para sa bayan. Totoo ba yun? Para sa bayan? Para sa inyo. Pero yung pala, sa totoo lang, para sa akin ito. Para sa sarili ko to, para sa bulsa ko ito, para sa posisyon ko ito, para sa pamilya ko ito, para sa samahan namin ito. Mga kapatid, sana hindi tayo ganon. Masabi talaga natin sa Poong Jesus Nazareno, ito'y ginagawa ko para sa inyo at para sa lahat, hindi para sa aking sarili. Sana hindi tayo maghugas ng kamay. Sa halip, maghugas tayo ng paa, katulad ni Jesus, sapagkat yun ang ibig sabihin na siya ang ating hari, na siya ang nabubuhay sa atin. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Nakita niyo po, mayroon tayong mga imahe ng Poong Nazarenong maliliit.
Dadalaw yan. Magkakaroon tayo ng dalaw Nazareno sa bawat tahanan ng mga ihos. At mga ihos, sana pagdalaw niya, yun ang maging pagkakataon natin, lalo na bilang pamilya, na sabihin talaga sa kanya ng tapat at taimtim, mabuhay ka sa amin. Turuan niyo po akong maging masunurin. Tulungan niyo po akong maging mapagkumbaba. Hindi sarili ko ang isipin ko. Hindi samahan ng at pagkakaibigan namin ang isipin ko. Kung hindi katulad niyo pong Nazareno, ang kapakanan ng lahat. Kung kinakailangang magpaubaya ako, magpatawad ako, magsisi ako, dito ako maninindigan sapagkat nandito ang tunay na hari. Mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na hari, tunay na lingkod. Turuan niyo kaming ibigay ang aming sarili. Isipin lagi, hindi ang sarili, kung hindi ang kapakanan ng lahat. Sapagkat nais namin pagharap namin sa inyo, kami ay maging bahagi ng iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay magaganap ang Iyos del Nazareno Oath-taking at ang pagsisimula ng Iyos del Nazareno Dalaw Tahanan. Mangyaring tumayo matapos banggitin ang pangalan ng grupo ng HDN. Mula po sa HDN Anpon, Headley Albert Cañete. Mula sa HDN Basilica, Headley Orly Giray. Mula HDN Buknuran, Headley Alexander Alex Jacinto. Mula po sa HDN Central, Headley Cesario Val Samia Jr. Mula po sa HDN MBBN, Headley Florencio John Dionisio. Mula po sa HDN NPJN, Headley Reynaldo Ray Lalatag. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib. Ako si ay taos-pusong nanunumpa bilang isang opisyal at miyembro ng Iyos del Nazareno ng grupong HDN. Ako ay magsisikap na magiging mabuting lingkod ng Nuestro Padre Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagkasabuhay ng mga salita at katuruan ng Panginoong Diyos. Ako ay walang alinlangan at buong pusong tatalima sa lahat ng mga kautusan at panuntunan ng simbahan. Kaakibat nito ang pagsunod at katapatan sa pamanuan ng Iyos del Nazareno. Sa pamumuno ng mahal na Kura Paroko ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa anumang alituntunin na kanyang itatakda. Walang pasubaling pagpapakumbaba na pagsisilbihan at gagabayan ang mga kapatid na miyembro ng Iyos del Nazareno.
mga balangay, mga deboto, at mga parokyano ng simbahan ng Poong Nazareno. Maging huwaran sa mga batas at alituntunin ng pamahalaan at paglilingkod sa bayan. Lalo na sa panahon ng sakuna, kalamidad, at iba pang pangangailangan. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang aking mga tungkulin at gampanin para sa kapurihan ng kaniyang anak, ang mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Amen. Ngayon ay gaganapin natin ang pagbabasbas. Inanyayaan ko ang mga headlays na humarap sa Poong Nazareno. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan ninyo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesus Nazareno, sa palaging pagtupad sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga Hijos del Nazareno. Salamat sa inyong wagas na paglingkod at nawa maglingkod kayo katulad ni Kristong Hari, puno ng pagsunod, pag-ibig at paninindigan sa katotohanan. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na Ama upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan gaya ng sa langit. Buong pagpapakumbaba tayong manalangin. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumago nawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, itaguyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kani-kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghahasik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais, magbagong loob nawa sila at tahakin ang daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga may karamdaman, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Diyos Ama, itulot mong kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari. Sa gitna ng mga hirap sa buhay na aming pinagdaraanan, maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama mo at ng Espiritu, patuloy na gumagabay ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ng iyong anak nawa ay magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanyang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mo pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandaang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na pinaghaharian ni Jesus ay ang mga tumutupad sa kalooban ng Ama. Kaya sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Magsilugod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tunay na hari at tagapagligtas. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago ko igawad ang huling pagbabasbas, congratulations sa ating mga officers, lalo na po sa ating mga headlays, at sa ating mga hijos del Nazareno, at sa inyong pagsasariwa ng pagtatalaga sa ating Kristong Hari. Nawa ang inyong pagsali sa hijos del Nazareno makatulong sa inyo maging banal, maging mabuti, maging makatotohanan, at maging masunurin katulad ni Kristong Hari. Baliwala po ang magagawa natin kung katulad ni Poncio Pilato, para sa atin lang pala yung ginagawa. Kaya ang dasal ko po sa inyo, sana maging katanggap-tanggap sa ating pong Nazareno ang inyong paglilingkod at pag-aalay. Pag nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo, sumusunod kayo sa inyong mga leader, at nagtutulungan tayo lalo na sa darating na Nazareno 2025, doon natin na ipapakita na si Kristo ang tunay nating hari. At sana sa mga darating na formation, dumalo tayo lalo na sa paghanda sa nalalapit na kapistahan. Salamat sa HDN Affairs, si Brother Otep at si Madjo, at syempre salamat din sa ating mga kalakbay na mga pastol, Father Jonathan, Father Chris, Father Robert, at sama-sama tayo, katulad ni Jesus Nazareno, maglingkod para sa lahat ng wagas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sasamahan ako ng mga kapatid kong paring basbasan kayo at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang katotohanan at pag-ibig ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Kristong Hari! Viva! Viva Pong Jesus Nazareno!